Nakaabang na ang buong mundo sa posibleng katahimikan sa Gaza matapos mapagkasunduan ng Hamas at Israel ang mga kondisyones ng kanilang ceasefire deal. Gayunpaman, aminado ang United Nations na kabado rin ang mismong mga nasa Gaza kung matutuloy na ang tigil putukan sa wakas, lalo't pagbobotohan pa ito ng Israel Security Cabinet ngayong araw. Narito ang ating balitang A to Z. Matapos ang 15 buwan ng giyera sa Gaza, inaasahan na sa wakas ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas sa darating na linggo, January 19. At long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. Mismong si US President Joe Biden ang nag-anunsyo ng balita ilang araw lang bago siya bumaba sa pwesto. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas. Kinumpirma rin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang deal, kabilang ang kondisyon ng pagbabalik ng mga hostage na naipit sa Gaza. Pero pagbobotohan pa ito ng Security Cabinet ng bansa ngayong Biyernes. Para naman sa Hamas, itinuturing nila itong pag-surrender ng Israel habang nanindigan sila na tutuparin ang kanilang parte sa kasunduan. Kaliwat kanan naman ang pahayag ng suporta ng mga bansa para sa napipintong peace deal, kabilang dyan ang Pilipinas. Habang ang Group of 7 countries inendorso rin ang ceasefire agreement. Umaasa ang grupo na ito na ang daan patungo sa kapayapaan sa Middle East. Sakaling magtagumpay ang ceasefire, ipinangako ng United Nations ang agarang humanitarian aid. There's a lot of hope. This comes with a lot of weight because there's nothing left. There is also a huge amount of anxiety from the Gaza Strip and also from the families of the hostages. We're hoping this will stop. October 7, 2023, sumiklab ang giyera sa Gaza matapos ang sorpresang atake sa Israel ng grupong Hamas dahil sa panggigipit ng bansa sa mga Palestinian na nasa Gaza Strip. Agad na gumanti ang Israel sa mga nasa loob ng Gaza at dahil sa walang patid na putukan simula noon, tinatayang mahigit 46,000 na individual na ang nasawi, karamihan mga Palestinian.